Sa Baguio City, sa pool sa CCTV ang pagyanig sa loob ng opisina ng Regional News Group Luzon. Agad na nagsilabasan ang mga empleyado. Nagsitakbuhan naman ang mga estudyante ng bakanting elementary school habang lumilikas. Sa ibang eskwelahan, nag-dock over and hold ang mga guro't mag-aaral. Ang ilang magulang, dali-daling sinundo ang kanilang mga anak. Nakakaramdam pa rin po ako ng paghihilo kasi grabe ang lakas. Nandyan po kami naglalakad, tapos kala ko may tumulak lang sa akin. Pagkatapos ng lindol, kinanselang pasok ng mga estudyante sa lungsod. Sa ospital namang ito, inilabas ang mga pasyente at mga bagong silang na sanggol. Nagsilikas din ang mga empleyado ng Baguio City Hall. Sa Kaya ito mga boss yung kaganapan na nangyari kahapon, yung paglindol dito sa Baguio ng 10 past na pala yun, nakakala ko 9 past lang yung oras na yon. Dahil nagbebiyahe tayo kahapon, tinawagan ako ng anak ko, sabi niya sa akin, "Daddy, ang lakas ng ng lindol." Sa akin naman hindi ko naramdaman kasi nasa loob ako ng sasakyan, on moving yung sakyan, kaya hindi ko naramdaman. Akala ko kung nagbibiro yung anak ko, kaya tinanong ko sa pasayeros ko kung lumindol nga. Sabi niya na hindi daw din niya naramdaman, kaya akala ko kung nagbibiro lang siya. Pero nung nandito na tayo sa may Sky Ranch, yun na, kasi sobrang traffic. May nakita na ako ng mga kabataan na naglalakad papunta rito sa convention center. At saka dito sa dito na sa may Sunshine Park, yan, ang dami na galing dito sa may UC. Kaya nung kasi sobrang traffic, nung nakarating tayo rito sa may harapan na mismo ng City High, nakita natin ng daming estudyante naglalakad papunta rito sa may Burnham. Kaya nung nandun tayo sa Burnham, sa may open area dito sa may malapit sa biking area, yun na, ang dami ng mga estudyante ron, at saka may nakasalubong din tayong dalawang mobile, yung FB mobile nila ng pulis, na may mga karga na mga kabataan na nahilo dahil siguro sa pagyanig niya. Kaya doon ko napagtanto na talagang malakas pala yung lindol na yon na hindi namin naramdaman. Kaya ang ginawa ko, kasi yung na yon, kahapon hindi ako nakabidyo yung araw na yan kasi katatapos lang kasi yung pagbidyo ko sa unang pasayeros natin na nagre-review para sa kanilang board exam na from sila Ifugao. Yan, yun una sana ang unahin natin na i-edit, pero yun nga yung kaganapan kahapon na lumindol. Kaya ito na ang ginawa ko, pumunta ako muna rito sa may nung nahatid ko yung pasayeros ko, pumunta ako rito sa may Dominican kasi doon ko nahatid. Nag-relax muna ako doon. Nag-isip-isip ako kasi na-trauma tayo kasi mga boss. Dahil nga yung lindol na nangyari kasi nung 1990, sobrang lakas kasi yung lindol na nangyari noon dahil 7.8 tayo. Nakita natin dahil first year college tayo noon, katapos i-exam natin yung 4 past na ng hapon. Kaya nakita natin yung mga naipit dito sa may UB, nagsisigawan yung mga estudyante doon dahil nga yung UB, hindi ko alam kung second floor o third floor yun, yung bumagsak, yung bumigay, kaya maraming naipit doon. Kaya maraming tinatakbo sa ospital dito sa may Notre Dame noon, na buhat-buhat nila, na duguan, yun, may mga wala ng malay, iyakan. Pagkatapos dito sa may parang parking area or open area ng SLU Elementary, yun, din natin na ang dami na rin nakahiga, nakahilera rin ng mga patay na kinumutan na lang ng kumot. Yun, kaya na-trauma tayo dahil nga nakita natin yung pangyayari na yun. At saka naramdaman natin kasi every parang wala pang 1 minute, nagkuka na naman, nagsishake at saka nagdribble na naman. Palaging ganon. Pagkatapos ang pa nun, sobrang lakas yung ulan nun. Kaya talagang sobrang trauma ko nun. Dahil yung kasi, nung pagyayanig niya yung una, ganun lang siya, swing siya. Pagkatapos biglang nag-dribble. Nung nag-swing na gano'n, tumigil siya ng ilang segundo. Pagkatapos nag-swing na naman, pagkatapos nag-dribble. Kaya yun na yung takot ko. Kaya sinabi ko sa anak ko, kay Erica, kung gano'n kasi nasa taas naman kayo ng Portabaga, huwag kang lalabas kaagad. Sabi ko, mas maganda kung mag-duck ka sa silong ng sa silong ng lamesa,
At saka kung lalabas ka, wag kang tatakbo kaagad palabas. Ramdamin mo muna yung paligid mo. Tignan mo, baka mamaya may mahulog o kaya may matumba. Punta ka sa open area na alam mo na walang makakadagan sa'yo. Yun ang sabi ko sa anak ko. Kasi sa trauma ko, kaya yun, nung nandito na nga tayo sa Dominican, doon na ako nag-video. Kaya ipapakita ko sa inyo mga boss yung kaganapan dito na sa kalsada nung nagbebeya tayo. Kasi in-interview din natin yung mga pasayeros natin kung kumusta sila nung yung lindol na yun, yung kahapon na yun, kung ano yung naramdaman nila. At saka yung kung nandito na rin sila sa Baguio nung lumindol nung 1990, kaya in-interview din natin sila kung ano yung pakiramdam nila. Pagkatapos kanina na naman na lumindol na naman dito sa may Davao kaninang 9 pass. Kaya ito yung nangyari sa Davao din. Yan na. City kasunod ng magnitude 7.5 na lindol sa Davao Oriental. At may ulat on the spot, si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Connie, 9:44 ngayong umaga natin naramdaman ang pagyanig ng 7.5 magnitude na lindol dito sa Davao City. Agad na nagsilabasan ang mga tao mula sa mga gusali matapos ang malakas na lindol. May hinimatay na isang worker sa isang condominium dahil sa matinding takot ang mga occupants at sakuman ay agad-agad na lumabas. Ang ilan ay nakapapang tumakbo habang pipili ka. Kaya ito yung nangyari din sa Davao na 7.5. At nung last 2 weeks ata, yung Cebu rin, di ba, yung tinaman ng lindol. Kaya ipagdasal natin mga boss itong tinamaan na yung lindol na ito na mga kababayan natin na sana walang masyadong masama na nangyari sa kanila at sana makabangon kagad sila. Yun ay pagdasal natin. At siyempre tayo rin, ingat-ingat din tayo. Dahil yung kasi, ang nakakatakot dyan, yung aftershock. Kagaya nga kahapon, ang hinihintay ko doon yung aftershock niya kasi hindi ko naramdaman yung una. Ang hinihintay ko baka mamaya mag-aftershock siya ng mas malakas. Kaya yun yung takot ko. Kaya ito na yung nangyari rito sa Pilipinas, yung mga lindol, noong una, Cebu, pagkatapos dito sa Baguio, pero ang epicenter niya, yung sentro ng lakas ng kanya mismo dito sa may La Union, dito sa may Pugo, yun ang talagang tinamaan niya, yun ang sentro niya. Siyempre malapit tayo doon, kaya naramdaman din natin kasi nag 4.5 tayo dito sa Baguio kahapon. At saka dito naman sa Davao, naman sila 7.5. Siyempre sa Cebu, 6.9 ata sila doon. Dito naman sa Davao, 7.5. Kaya ipapakita ko sa inyo mga boss kasi ito yung ini-edit natin, yung mga pangyayari sa daanan nung nagbiyahe tayo. Kaya ito siya, ipapakita natin kasi ito yung ini-edit natin. Salamat. Mga boss, balihan naman tayo ng paseros natin. Dito tayo ngayon sa may Dominican. May mga kamotor lover, may naganap na dito sa Baguio, sa pagdindol. Kaya pinalabas lahat ng mga estudyante. Tamang-tama na mag-vlog sana tayo kanina, kaso hindi ko na yon yung camera ko nung lumindol, pero hindi ko masyadong naramdaman. Ang lang doon, yung anak ko yung tumawag sa akin na sabi niya na malakas daw yung lindol na hindi ko naman naramdaman. Yun pala, nung nandito na kami sa may papuntang Sunshine Park dito sa Upper Harrison, yun na, ba't sobrang traffic? Yun pala, yung lindol pala na yun kasi kinansil na lahat ng school dito sa Baguio. Yan, pati yung mga ibang nag-opisina, cancel na lahat. Pero doon sa anak ko, diretso pa rin yung work nila dahil sa bagay, nasa taas naman sila. At saka sabi naman nila na hinintay nila yung pangalawa. Yung kasi mga boss, ang nakakatakot yung pangalawa. Dahil dito, intensity 4.5 kami ngayon dito sa Baguio.
Kaya nung nakita ko yung maraming tao, kahit na hindi ko naramdaman yung lindol niya kasi on moving tong sakyan, yun na, medyo ninervyos tayo. Kaya ang ginawa ko kanina, syempre, tinawagan ko na yung misis ko, tinanong ko kung kumusta na siya dun sa bahay. At saka yung mga kasamahan ko na mga driver, sila Kim Bruce, sila Jonathan, yan, tinawagan ko kung kumusta sila. Dahil nga yung ganito nga na nangyari na lindol dito sa Baguio. Ang kinakatakutan namin rito yung pangalawa, kagaya nung 1990. Sa akin kasi malaki yung trauma ko noon nung 1990 dahil nga bali first year college ako noon, nandito sa May Harrison ako noon, katapos lang yung exam namin. Ayun, mga 4 o'clock ng past 4 o'clock na yon yung lindol na yon. Kaya nakita ko yung mga sceneries yung nangyari noon nung lindol na yon. Nakita ko yung sa UB, yon maraming naipit. Tsaka tinatakbo nila na duguan, may mga namatay, pabaho ngayon sa Baguio, yan. May paseros tayo. I see, good morning ma'am. Saan pa tayo? SM. SM, nako. Oo, ang problema kung paano tayo kasi sobrang traffic ngayon. Papunta ron, yes ma'am. Kasi kinansil lahat. Hindi ko lang alam kung open yung SM. Sabay open naman siguro. Suspended ka ng kasi. Yes ma'am, suspended lahat. Siyempre, maraming estudyante yung naglalak mag Imbes na Imposibleng uuwi ang mga yan. Pero nasa Burnham lahat sila ngayon ma'am, kasama nila mga guro nila. Sigurado yan, pag pinauwi yan, kung saan na pupunta mga yan, ang mga estudyante. Ma'am, okay ba sa inyo ma'am? Naka-vlog ako? Okay lang ba sa inyo na ma-video kayo? O hindi? Bakit? Hindi ma'am, naka-vlog kasi ako. Isa akong taxi vlogger. Sige po, okay lang. Okay lang? Yan. Anong pangalan nyo ma'am? Ange po. Ange at saka si Madam Ani. Ani. Para magkakon yung pangalan na. At saka yung pangalan ng kon? Austin. Wow, Austin. Taga rito kayo sa Baguio ma'am? Kayo, taga rito? Yes ma'am, dito na ako na ipanganak sa Baguio. Kaya yun nga, kanina kinukwento ko yung nangyari nung 1990. Oo, nung 1990 ma'am, kumusta? Nandito ba kayo nun sa Baguio? Hindi pa ako pinapanganak. Ay! Wala pa pala. Oo, parang kasing edad mo siguro ngayon yung anak ko. Oo. Sabay yung anak ko, 2000 na ipanganak yun. Oo. Ay, kasabay nung bunso ko yun. Kasi noon, first year college ako nung yung na yun, yung lindol. First year college. Yung July, yes ma'am. Bata-bata ka pa noon. Yes ma'am, pero yung trauma nandun. Ngayon nga, kanina sinabi ng anak ko na may lindol. Parang hindi ako naniwala kasi hindi ko naramdaman. Naramdaman. Yes ma'am, kasi 4.5 lang ma'am no? Kaya maandap siguro yung sasakyan nyo. Yes ma'am, umaandar. Kaya yon na hindi masyadong naramdaman. Kaya nagulat na lang ako, bakit sobrang traffic? Yun pala, maraming mga estudyante na pinalabas. Oo, hinarangan yung kalsada. Kaya ngayon dito sa Burnham, yung dinaanan ko kanina, sobrang traffic doon. Kaya maraming na halos kanselado na lahat ng trabaho at saka school. Dahil lang kinakatakutan kasi diyan yung pangalawa. Kasi yung 1990 naman, ang kwan lang doon, yung una medyo okay. Yung pangalawa, yun na medyo matagal at saka nagde-dribble na kasi noon. Kaya Noon kasi yung 1990, wala ako. ay, wala kayo dito ma'am. Oh. Asawa ko lang ang nandito sa parents. Ay, kaya hindi nyo Sa naramdaman. Aurora Hill kami noon. Nasa ano ka nun? Ibang Nasa bansa? Saudi ako noon. Pero nakikita sa Yes ma'am, true TV na lang kayo ma'am no. Mga nasa Burnham. At saka ang pagtawag nun, kasi yung ate ko rin nasa abroad, first na pagpunta niya, ganun din nangyari. Ang kwan doon, pumipila kami sa may PLDT noon para matawagan lang namin. Oo, kasi walang telepono pa doon Hindi pa uso na. Yes ma'am, walang cellphone, no. Kaya yun, pumipila kami para sa ganun, ma-update lang namin yung kapatid namin na okay kami kasi umiyak siya na noon na hindi niya alam kung ano na yung nangyari dito sa Baguio. Yes ma'am, sobra talagang nakakatakot. Yes ma'am. O yung Burnham Hotel ma'am, yung Nalok Bread. Oo. UB. Oo.
Gumanon yung UV eh. Yung UV Oo. at Jantes 3 sa tapat nila. Oo. At saka yung dating Jollibee sa may kwan na ngayon, sa may Magsaysay. Dating in yun, di ba? Gumanon yun. May mga naipit na guest sila dun nun eh. Pati Nevada. Yes ma'am. Nevada na maraming namatay dun. Kasi yung tito ko kasi isa siyang engineer na kwan sa Minasan. Kaya sila yung nagsesearch sa loob dahil siyempre Minas sila. Magaling sila sa kwan kaya kwento niya yung mga nakikita niya sa loob ng mga nire-rescue nila. Oo. Kaya pagkatapos ang bagyo nun, sobrang baho. Diba yung amoy niya nun? Kaya parang naging ghost town ng bagyo nun. Pati dagupan yata noon eh, yung kalsada. Yes ma'am, yes ma'am. Oo. Sabiya. At saka lumabas yung tubig na maitim sa dagupan nun. Ang problema rito sa bagyo lang nun, walang madaanan. Kaya walang makapasok na mga pagkain, kaya chopper, kaya nasubukan din namin pumila dyan noon sa may Harrison. Sa, ano na yan, ano na yan, yung malaking playground dyan, Milvin Jones. Oo, dyan bumababa yung chopper, dyan kami pumipila dahil sa pagkain. Siyempre, wala ka namang mabili noon eh. Kaya yun, sobrang kwan. Kaya ngayon nga eh, nung gumanon na kwan, yung tinawag sa akin ng anak ko, yung sinabi niya, yun, medyo nagulat ako. Pero nung nakita ko na yung mga tao, yun na, parang bumalik na yung trauma ko. Yes ma'am, dahil siyempre hindi natin kasi mapan, di ba ma'am? Dahil nga naranasan na natin yung ganun eh. Sana wag naman na maulit. Oo. Yung paata yung bumagsak noon yung... Ay, ibang town. Yung sa Manila, yung bumagsak yung Ruby Tower. Hindi. Ay, hindi yun ano? Oh, hindi ko lang Nauna sure yun. ma'am. Oo. Nung nagkondon. Katatapos lang yung Cebu mama, no? Di ba? Nilindol sila doon. Ano na yun? 6.9 sa Cebu, no? 6.9. Oh, 6.9, no? Oh, talagang sa atin kasi rito noon 7.8 ata, no? 7.6 parang ganun. Kaya sobrang lakas. Kasi sabi ng parents ko, pag umaano raw yung aftershock, yung maririnig mo yung lupa na Yes ma'am, yes ma'am. At saka gumaganon kasi ma'am. Pagkatapos sinasabayan pa niya ng malakas na ulan noon. Sa labas sila ng bahay natulog yun. Naggawa sila. Diyan sa Burnham noon, maraming nagtent diyan. Oo, nakita ko yun. Nakita ko sa TV. Sa amin din, hindi na kami natulog sa loob ng bahay, pero sa bahay ng lola namin kasi malawang yung playground, doon na kami natulog. Dahil siyempre delikado, tabi ng bundok eh. Hindi masabi, baka mamaya may biglang at saka yung mga pine tree, baka may biglang matumba. Kaya nakakatakot, mas lalo ngayon dahil ang tatas ng mga building natin, di ba? Dati ang pinayagan lang hanggang 4 na grado lang. Yes ma'am, ang tatas na, sobrang taas na ngayon. Kaya yun ang nakakatakot. Hindi natin alam kung paano yung pagkagawa. Baka mamaya kontrata ni Diskaya. Yes ma'am, di ba? Kasi nakakuha naman siya ng mga kontrata niya. Oo. Hindi nila tayo ma-blame kung ganyan nagiging takbo ng utak natin dahil napanood natin sa mga hearing nila na ganun yung mga nangyari. Kasi dapat na maging concern tayo dahil nga tabi natin yung mga building. Oo. Hindi lang natin alam kung sino yung mga may kontrata dyan. Oo. Sa bagay, anong kan lang, last year ba yun? Yung July 27, yung malakas na naman yung lindol niya? Yung ano yun, umaga na naman nun? Naramdaman nyo ba yun, ma'am? Kung hindi last year, mga last year, mga ganun. 2 to 3 years ago ata yun. Last year yata yun. Oh, yung malakas yun, no? Pero saglit lang. Pero sobrang lakas din yun. Hindi ko alam kung anong intensity din yun. Yun, talagang gulat na gulat ako noon dahil nagpaparepair ako ng sakyan. Nasa Bukawkan na naman ako noon. Buti na lang, yun ang kinakatakutan, hindi natin alam kung isunod niya. Yes ma'am. Kaya pamasyal nyo, ingat kayo kasi hindi natin masabi, di ba? Kasi yung pangalawa, kaya yun din ang sabi ko sa anak ko kasi hindi
hindi sila pinauwi, hindi sinuspindi yung trabaho nila. Oo. Kaya sabi ko sa kanya, kung sakali lilindol na naman, huwag kang tatakbo kagad palabas kasi safe ka naman kayo, nasa taas kayo. Mag-cover ka, o kaya kung lalabas ka, tignan mo yung surroundings mo kasi ba may hirap na, baka biglang pagtakbo mo may nahulog o kaya may natumba, dali ka. Oo, kaya tignan mo muna, sabi ko. Tsaka punta ka sa open space, yung sa open area, doon ka, sabi ko sa kanya, dahil siyempre mahirap na eh. Wow, kahit sa session na lang po kami. Station na lang kayo, ma'am? Kasi ma'am, Bandang po. Wala pang ito, di pa ba si uwi, oh. ay, oo, yung mga estudyante, ang dami doon, no? Ganda po ito. At saka, ma'am, siguro may mga teacher pa nila dyan na talagang hindi pa sila pinapalis. Kasi yung kinakuan nila siguro dyan, baka may susunod. Yung mga estudyante ngayon, karamihan nasa Burnham at saka dito sa Kwan, sa may ano na yan, sa may UP, sa convention. Oo. Yes ma'am, doon sila. Tsaka sa Kwan na. Ito na oh, pinauwi na yung mga ang dami ng tao oh. Yan, magsiuwian na. Maaga pa, yan. Yan ang maganda sa mga estudyante na mga kabataan. Uwi na talaga ma'am, di ba? Oo, hindi na naglalakwat siya. Dahil siyempre para sa safety nila at saka yung pag-alala din ng magulang nila. Yes ma'am. Sabihin nyo kung saan tayo ma'am dito ah. Yan na, ang dami ng tao talaga na kwan. Sunod sabay-sabay yung labasan ng kwan, kaya crowd yung tao ngayon rito ma'am, no? Yan, tingnan nyo mga boss sa gilid natin, puro estudyante na yan. Pauwi na lahat mga yan. Dito, hindi na natin namalayan na namatay na pala yung secondary camera natin, kaya wala na tayong video dito sa loob ng sasakyan. Na from dito sa may upper Harrison. Ay, dito tayo ma'am. O, sige. Going to Kwan kanina dito sa may Burnham, sobrang traffic dahil nga yung Kwan nga, yung mga estudyante, dali. Bali, may plus 15 tayo ma'am, pero ito na lang ibigay nyo. Discount ko na yan sa inyo. Bali, 98 na lang ma'am. Sige ma'am, ingat po kayo ma'am ha. Yan na mga boss, bumaba na sila ma'am. Ano ma'am? Money. Sa? Cam 7 no? Yes ma'am. Naramdaman nyo ba yung lindol niya kanina, ma'am? Grabe. Oh, nasaan kayo kanina, ma'am? Nasa harap ako ng SF. Oh, Papasok sa ako sa SF, kaya lang hindi na ako pumasok. ay hindi na kayo tumuloy. Hindi na ako. Yun ang the best na ginawa niyo, ma'am. Dahil hindi natin masabi kung ano yung mangyayari, di ba, ma'am, no? Baka mag-appear yan. Oo, at least kung nasa labas ka kasi, nasa open area ka, mas ligtas ka. Kaysa sa nasa loob ka ng building. Kumusta naman yung experience nyo yung nung 1990 ma'am? Nandito ba kayo nun? Ay, andito ako. Kumusta ma'am yung experience nyo nun? Grabe Hindi kami natutulog sa labas. Sa labas kami natutulog. Ay nun. Pero lakas ng ulan nun ma'am ha? Sinasabay niya yung pag-uga sa pag-ulan.
Pero nung that time, ma'am, saan kayo nun? Sa office ako. Saka sa Balyeho. Ay, saka sa Vallejo. Oo. Sa akin din, nasa General Luna ako, yung tamang-tama nga yung dito sa, ano na yun, may mga bahay dito sa malapit sa City Hub, pero hindi pa City Hub yun, di ba? May mga bahay doon, nandun ako noon. Nakasakay na ako ng jeep, pauwi ako katapos ng exam namin. Kasi first year college ako noon eh. Yun, talagang dami ng tao na umuwi. Ang problema, itong mga nagra-graduate yan, no, may sumabay yung lindol, di wala na, no? Yung mga nagra-graduate na yan, sigurado na Naglabasan sila oo, na. naglabasan na, di ba, ma'am? Oo. Oo. Harap ng UC ka. Ma'am, okay lang ba sa inyo, ma'am? Naka-vlog ako? Vlog? Vlogger kasi ako, ma'am. Pag si vlogger, okay lang na makita kayo sa video? Sige. Oray no, hang kayo pagpakita dito yung sango lang, ma'am niya. Yung pintuhan lang natin. Demon kini kamera ni. Nakasango. Yan lang mga boss, bali nagpaalam tayo kay ma'am. Ayaw niya, kaya dito na lang tayo sa harap. Pero yung pintuhan lang namin ni ma'am ang maririnig nyo. Kaya nga sa akin, ma'am, nung kanina hindi ko naramdaman niya kasi on moving ako. Yung sakyan, yung anak ko yung tumawag sa akin na, daddy, ang lakas ng lindol. Sa UC kanina, doon ako sa likod. Ng SF sana. Yes, ma'am. Ay, doon kayo sana papasok sa kan. Okay. Tamang-tama, lumindol. Oo. Buti 4.5 lang, ma'am, no? Oo. Yung nangyari sa kan, di ba, katatapos lang, parang last week lang ata yung nangyari sa Cebu na 6.9 at din ata sila doon, pero ang daming nag-collapse din na building nila doon. Sa Pumbulang, ano. Ay, sa Pugo 4.8, ma'am, di mas malakas kunti yung kaysa sa atin. Kaya ang dami na, kinansil na yung mga school, yung mga ibang nag-opisina, kinansil na rin. Ayan na mga boss. Dito kasi mga boss, dito sa UC, ito, graduation nila. Ang problema, nung nagkaroon ng lindol, nagsilabasan silang lahat. Di paano yung graduation nila, Hindi na tuloy pa rin. yes, tuloy pa rin, ma'am, no? Pero, imbis na masaya ka, nervyos ka kasi nasa loob ka ng gym. Tsaka hindi ko lang alam kung pinalabas sila kasi hindi kasi ako dumaan dito kanina kaya hindi ko nakita Ang daming tao kung dito. pinalabas. Yes, Ang ma'am. daming tao dito. Yan na mga boss, hanggang doon. Yan, oh. Kita nyo naman, daming tao, puro estudyante yan, karamihan. Yan, ito kasi yung school, dito na yung pad ng school. Yan, oh. Ito yung school ng UC. Yan na, dito may graduation dito. Yan, tingnan nyo naman, di ba? Grabe yung Ang daming tao. kanina yung tao kanina. Yes, ma'am. Yung lahat yung Ito na, pinapabalik na yung mga estudyante. Di ba, ma'am, oh? Parang bumabalik na sila kasi kanina, pa-atras sila kanina. napuno ng ano kanina, umuwi na yung mga iba. Hanggang dun sa taas. Yan, oh, yung sa ang dami rin dito sa City High, yan, oh. Ay, suspend din na, ma'am, no? Oo. Akala ko kung pinapabalik yung mga estudyante. Oo. Discretion na namin ano daw. Ay, ng school. Yan na mga boss, kita nyo naman yung mga tao rito sa labas. Kanina rito, sobrang traffic rito kanina. Pero ngayon, naging okay na, naging kalmado na ang lahat dahil nga hindi na naulit yung pagyanig niya. Pero, hindi lang natin masabi kasi baka mamaya bigla magka-aftershock eh. Baka mas malakas yung aftershock niya, di ba, ma'am, no? Kasi 1990 ganun eh. Yung una, okay lang, plain lang yung pagka-shake niya. Yung aftershock, yun na, may sabay na talbog na. Kaya yun, daming building na natumba rito sa Baguio.
Kaya ang daming buhay na nawala. Dito kanina, sobrang traffic. Ngayon, medyo kung i-compare mo kanina, mas maganda na ngayon kaysa kanina. Walang taxi kanina eh. Yes ma'am, at saka kan, ipit lahat ma'am. Kasi kanina naipit ako rito sa may Kisad. Ayan. Ang dami pang tao. Yes ma'am no. Talagang nagsilabasan na yung mga sasakyan no, kaya traffic na. Di ba, magsiuwian na. Nung kan ma'am, naramdaman nyo yung July 27 na, noon, bali, hindi ko alam kung 2 to 3 years ago, yung lumindol na naman, July 27, yung sobrang lakas din ngayon na naman ma'am. Yung umaga din, naramdaman nyo ba yun ma'am? Namdaman ko. Sa akin, nung lumindol na yun, bumalik yung trauma ko. Yes, Ako eh. yes ma'am. Nandiyan ako sa bugpak kanina. Naglakad akong gagawin. Kasi walang matapang mang kung ganito yung usapan, di ba? Oo, wala kang kalaban-laban dito. Kapag natsambahan mo na yung pinagtayon mo ay malambot yung yung poste, o kaya biglang matutumba, yun na, wala na. Yan na mga kamotor lover, bali sobrang traffic na dahil nga sa naganap na paglindol. Kasi kung ganitong oras sana, medyo okay na yung takbo ng traffic rito sa Baguio. Pero ngayon, siyempre marami naghabol na uwi, at saka yung mga iba sumusukan, sinusundo na nila yung mga anak nila. Kasi siyempre yung mga kabataan kasi ngayon, pag pinalabas sa school yan, kapag nagkuhan, sigurado na kung saan pupunta yan. Kaya yung mga magulang, susunduin nila, mas lalo yung mga anak nila, yung maliliit pa, yan, susunduin na nila para sa safety ng anak nila. Tsaka siyempre mahirap din naman na iniisip mo kung kumusta na yung anak mo, kaya pinakamainam, sunduin mo na. Malaki to, baka tamaan tayo. Yun kanina yung nag-graduate na yun, isipin mo yung kasi nasa loob sila, biglang nag-shake. Oo. Sa bagay ang lang dyan, yung mga magulang na dyan na nakagabay sa kanilang mga anak. Sige ma'am, pasok mo na. Sinisinyasan ko na si ma'am kasi naipasok niya. Wala na. Sige, pasok mo na. Yan. Yan. Yes ma'am. At saka katatapos lang kasi yung Cebu ma'am. Siyempre parte ng Pilipinas pa rin yun. Di ba? Baka dito yung kasi yung Panyata kasi yung daanan niya tumatama rin dito sa sa lugar natin. Anong tawag nila doon? Fault line ba yun? Oo, yung fault line niya. Tumatama dito sa atin kaya yung nakakatakot. Daming tao talaga. Yes ma'am, magsusundo na yan. Mga ganyan. Susundin na nila yung mga anak nila. Ano, sobrang traffic mga boss, kita nyo naman. Sigurado karamihan yan susundo na sa mga anak nila. Oh, wag doon yung traffic oh. Kanina walang mag-arak ng taxi kaya sabay ako dito. Oo ma'am. At saka bumaba na kayo ng Station Road kanina ma'am. Bumaba ako sa Station Road. Oo. Magbibig na sana ako pero nakita kita magbaba. Yes ma'am, tama na ko. Galing din ako sa Dominican yon. SM din sana ang ruta ng mga yon kanina, pero nagbago yung isip nila kaya doon na sila bumaba. Maraming tao sa SM. Wala na daw tao bumaba. Ay yes ma'am, kahit na ako naman hindi ako pupunta ng SM ma'am.
Dahil hindi natin masabi lang. Kasi parang kinulong mo yung sarili mo pag pumunta ka doon kasi hindi mo masabi kasi kapag malakas yung susunod na lindol, di ba ma'am no? Kaya pinakamainam kapag nasa open area ka.